Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ara. Halos mag-iisang taon na kaming kasal ng aking asawa na si Jules. Mula nang ikasal kami, Miss Roxy, ay sinusubukan pa rin naming bumuo. Masaya naman ang buhay naming mag-asawa. Pareho kaming kontento sa kung anong meron kami at sa simple naming pamumuhay. Ngunit hindi ko akalain na bilang isang asawa at bilang isang ilaw ng tahanan ay mauhulog pala ako sa isang bawal na kasalanan. Umuwi kami sa probinsya ng asawa ko upang bisitahin ang kanyang lola at lolo. Pagkarating pa lang namin sa kanila, sinalubong na kami ng amoy ng lumang kahoy at ng malakas na boses ni Lolo Ramon. Matipuno pa rin ang tindig niya kahit 62 anyos na siya, Miss Roxy. Kung titingnan mo ito, ay parang hindi pa nga nirarayuma. Habang ang asawa naman itong si Lola Teresa ay may demensya na. Hirap na itong tumayo kaya't madalas itong nakahiga na lamang sa kanyang kwarto. O kaya ay inilalabas-labas sakay ng kanyang wheelchair. May isa silang katiwala sa bahay na siya ring nag-aalaga sa matanda. Ngunit dahil mananatili kami sa kanila ng 1 linggo, ay hinayaan muna nila itong umuwi rin sa kanila at bisitahin ang pamilya. Nang makaharap ko si Lolo Ramon, iba na agad ang naramdaman ko, Miss Roxy. Hindi ko alam kung kaba o simpleng pagkailang lang. Sa mga unang oras, normal ang lahat. Kamustahan, tawanan, at ang madalas na pagbibida ni Lolo Ramon tungkol sa mga nakaraan niya. Pero napansin ko agad ang tingin niya sa akin. Matagal, parang nanunuri, at may kung anong hindi ko maipaliwanag. Maganda pala talaga ang napangasawa nitong apo ko. Biro niya habang nakatitig sabay ngisi. Oo naman, Lo. Kanino pa ba ako magmamana kundi sa'yo? Natatawang sagot naman ng aking asawa. Maswerte ka nga, apo, at pinatulang ka nitong si Ara. Natatawang wika ng matanda na siyang ikinatawa rin ng aking asawa. Naramdaman ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Saglit lang yon pero sapat para kiligin at kabahan ako ng sabay. Kinagabihan, habang nasa kusina ako at naghuhugas ng plato, naramdaman ko ang isang kamay na dumampi sa bewang ko. Mabilis akong lumingon. Si Lolo Ramon pala. Lo? Halos mahulog ang hawak kong plato. Pasensya ka na, iha. Sabi niya sabay lapit ng bibig sa tenga ko. Napadaan lang. Pero hindi iyon basta haplos, Miss Roxy. May diin at may kasamang init at mas lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong dahan-dahan pa niyang hinagod ang tagiliran ko bago siya tuluyang lumayo. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung bakit hindi ko yun sinabi sa aking asawa. Siguro dahil ayoko lang lumaki ang gulo. O baka dahil may kung anong kiliting naiwan sa katawan ko kahit ayaw kong aminin. At bago ako makatulog nung gabing yon, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang haplos at bulong ni Lolo Ramon. Para bang nakatatak na siya sa balat ko at hindi ko alam kung matatakot ba ako o mahuhulog pa sa mas masalimuot na tukso. Kinabukasan ay maaga akong bumangon para maghanda ng almusal. Tahimik pa rin ang bahay. Kami lang ni Lolo Ramon ang gising. Nakaupo siya sa mesa, nakatingin sa akin habang nagpiprito ako ng itlog. Ang aga mo, iha. Bati niya, mababa ang boses at may lambing. Para makakain po kayo ni Lola. Sagot ko habang nakatalikod. Naramdaman ko ang tingin niya. Sinusundan ang bawat galaw ko. At nang lumipat ako para iserve ang niluto ko, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Napakalambot ng mga kamay mo, Ara. Sabi niya, hindi pa rin bumibitaw. Lo,
Pinilit kong ngumiti at binawi ang kamay ko. Pero bahagya lang niya itong binitawan. Alam mo, kung ako ang apo ko, hindi kita pakakawalan kahit 1 minuto. Sayang ang oras. Napakaganda mo, Iha. Pati ang katawan mo ay nakakaakit. Natawa ako ng pilit, pero may kung anong kilabot at init na sabay na gumapang sa katawan ko. Si Lolo naman. Tanging nasabi ko. Lumapit siya ng bahagya. Halos maramdaman ko na ang init ng hininga niya. Totoo naman. Kung ako ang asawa mo, baka bawat oras ay mahihirapan akong magpigil. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako nakasagot, Miss Roxy. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Pero bakit parang may ibang sinisigaw ang katawan ko? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jules. Ang aga niyo ang bango ng almusal. Sabi niya at walang kaalam-alam sa tensyon. Mabilis akong lumayo kay Lolo at umupo sa kabilang dulo ng mesa. Oh love, okay ka lang? Tanong ni Jules. Oo naman. Mabilis kong sagot at pinilit ng umiti. Pero habang kumakain kami, ramdam ko ang paa ni Lolo Ramon na dahan-dahang humahaplos sa binti ko sa ilalim ng mesa. Napatigil ako at halos mabitawan ang kutsara. Tumingin ako sa kanya. Pero nakangisi lang siya na parang walang nangyayari. Lo? Bulong ko pero lalo lang niyang inusog ang paa niya palapit. Pagkatapos ng almusal ay lumabas ang aking asawa para bumili ng pandesal ni Lola. Naiwan na naman kaming dalawa ni Lolo Ramon. Bakit mo ginagawa yun, Lo? Tanong ko mahina ang boses. Dahil gusto kita, Ara. Diretsyong sagot niya. At kita ko sa mga mata mo, Iha. Hindi ka naman galit sa mga ginagawa ko. Hindi ako nakasagot, Miss Roxy. Totoo bang hindi ako galit? Bakit parang ang inaabangan ko pa ang mga susunod niyang gagawin? Lumapit siya at marahang hinawakan ang mga pisngi ko. Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Bulong niya. Pero hindi ako kumibo. At yun na ang naging unang pagkatalo ko. Hindi ako umurong. Bago pa bumalik ang aking asawa, ay dahan-dahan niyang hinaplos ang mga braso ko. Marahang huminto sa balakang bago siya tuluyang umatras. Iniwan akong pigil ang hininga at nanginginig, Miss Roxy. Simula nung umagang yon, para bang may binuksan ng pinto si Lolo sa loob ko. Kanina lang ay iniisip ko pa kung bastos lang siya o nagpapatawa. Pero ngayon, para bang hinahanap ko na ang mga biro niya. Hapon noon at nagluluto ako sa kusina. Tahimik ang bahay. Si Jules naman ay natutulog sa kwarto. Biglang sumilip si Ramon, hawak ang tasa ng kape. Ang bango naman dito, sabi niya. Nagluluto po ako ng merienda, Lo. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi naman merienda ang bangong naaamoy ko. Alam mo kung anong mas nanunuot sa ilong ko? Ang amoy mo, Ara. Napatingin ako sa kanya at napailing. Si Lolo naman, wala kang pinipiling oras. Pumasok siya at sumandal sa counter. Bakit? Bawal na bang magsabi ng totoo ngayon? Tsaka, alam mo namang hindi ako nagsisinungaling. Napangiti ako ng pailalim. Naku, Lo, baka sa susunod, may masabi ka ng iba. Lumapit siya ng kaunti. Bahagyang nakayuko para magpantay ang mga mata namin. Ano bang gusto mong marinig, Ara? Hindi ako umalis sa pwesto ko. Hindi ko rin alam, Lo. Napangiti siya at parang nangaasar. Gusto ko ngang malaman, Iha Kung sinasadya mo bang yumuko sa tuwing nag-aasikaso ka rito sa kusina. Iniisip ko ngang baka sinasadya mo para tuksoyin ako. Napatawa ako pero ramdam kong namula ako, Miss Roxy. Siguro, Lo, ikaw lang ang malikot ang isip.
Baka nga iha. Mabilis niyang sagot. May halong biro, pero ramdam ko ang lagkit ng mga tingin niya. Umikot ako para punasan ang mesa. Paglapit ko sa kanya para kunin ang tasa niya, nagdikit halos ang mga braso namin. Lo, sabi ko halos pabulong. Baka humakita ni Jules. Eh di hindi tayo magpapahuli. Sagot niya ng mababa ang boses. Napahinga ako ng malalim. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, umupo siya sa tabi ko. Wala pa siyang sinasabi, Miss Roxy, pero ramdam ko na ang init ng katawan niya. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong niya. Sa'yo? Tanong ko pabalik. Bakit naman po? Ngumisi siya at marahang tumawa. Baka kung anong gawin ko sa'yo, Ara. Lalo na't tayong dalawa lang ang naririto. Bakit, Lo? Ano bang gusto mong gawin sa akin? Sagot ko at hindi inalis ang tingin sa kanya. Kita ko ang paglunok niya at ang umaapoy na pagnanasa sa kanyang mga mata. Alam kong hindi na to biro, Miss Roxy. Totoo na ang nararamdaman ko at parang hindi ko na rin kayang pigilan pa. Maaga akong nagising kinabukasan para maglinis. Si Jules ay maaga ring umalis para bisitahin ang kanyang kumpare. Si Lola ay mahimbing pa rin na natutulog sa kanyang kwarto. Si Lolo naman ay nakaupo sa sala. Nagbabasa ng dyaryo habang nagwawalis ako. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung ako ba ang nagpapapansin o siya ang pasimpleng sumusulyap. Pero bawat galaw ko ay parang sinusukat niya. Ano bang hinahanap mo dyan sa sahig, Ara? Sabi niya habang hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Wala, Lo, naglilinis lang po. Bakit pati ako ay dinadaanan mo ng walis? Napalingon ako at nakita kong nakataas ang isang paa niya. Hawak ang laylayan ng kanyang shorts. Loko ka talaga, Lo. Sabi ko at napatawa. Ibinaba niya ang binabasang dyaryo. Gusto mo bang tulungan na kita? Tanong niya. Hindi na, Lo. Pero bago pa ako makatanggi, kinuha niya ang walis sa kamay ko at itinabi. Halika nga rito. Sabi niya at hinawakan ang braso ko para paupuin sa tabi niya. Hindi mahigpit, pero sapat para hindi na ako makatanggi. Baka may makakita, Lo. Sabi ko. Ano naman, iha? May masama ba kung magkatabi tayong umupo? Umupo ako pero hindi ko tinanggal ang mga tingin ko sa kanya. Ramdam ko ang init ng kamay niya na nasa braso ko pa rin. Napakalambot pala ng katawan mo, Ara. Napailing akong napatingin sa kanya. Mula nang dumating kayo rito ng apo ko, gustong-gusto na kitang hawakan at damahin. Sabi niya sa mababang boses. Sandaling katahimikan ang nangyari. Tapos naramdaman ko ang daliri niya na gumuhit mula sa braso ko pababa sa likod ng palad ko. Kinilabutan ako, Miss Roxy. Pero hindi ako umurong. Ara, bulong niya. Sigurado ka bang wala kang nararamdaman? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko siya sa mata. Kung sasabihin ko pong meron. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid. Lumapit siya ng kaunti. Halos dumikit na ang katawan niya sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko ng dahan-dahan. Para bang tinatanong kung papayagan ko. Hindi ako kumontra, Miss Roxy. Hindi ako umalis. Lo, sabi ko ng mahina. Baka humahulog ako sa'yo. Sabi ko. Napangiti siya pero seryoso ang mga mata. Yun nga ang gusto ko, iha. At dun ko naramdaman ang libu-libong kuryente sa dibdib ko. Para bang ang init-init na sa paligid. Bago pa lumalim ang sandali, biglang narinig namin ang pagbukas ng gate. Mabilis kami naghiwalay. Pero ramdam ko pa rin ang init ng haplos niya sa balat ko.
Pagkahiga ko, hindi ako mapakali, Miss Roxy. Parang bumabalik sa isip ko ang nangyari kaninang umaga. Ang haplos ni Lolo sa braso ko. Ang tingin niya na parang nangaakit. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nadatnan ko si Lolo Ramon na nakaupo sa sofa. Nakatingin sa TV pero mukha namang hindi nanunood. Hindi ka po makatulog, Lo? Tanong ko. Ganito talaga ako. Sabi niya sabay turo sa sofa. Dito ka na muna para may kakwentuhan ako. Lumapit ako at naupo sa gilid. Pero imbis na lumayo siya, bahagya siyang umusog palapit. Kanina, hindi ko alam kung biro lang yung sinabi mo. Bulong niya. Ano pong sinabi ko? Tanong ko kahit alam ko naman, Miss Roxy. Na baka mahulog ka sa akin. Sabi niya at tinitigan ako. Ramdam ko na naman ang init na yon. Iyong parang hindi ka makagalaw kahit gusto mong kumawala. Lo, sabi ko, pero hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kung totoo yun, Iha, anong gagawin natin? Tanong niya. Hindi ko din po alam. Sagot ko pero hindi ko inalis ang mga kamay ko. Hanggang sa dahan-dahan siyang yumuko at halos dumikit ang mukha sa akin. Pwede ba? Tanong niya at halos pabulong. Hindi ako sumagot. At doon, marahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang hinlalaki niya bago niya ako hinalikan. Mabagal at maingat. Pero ramdam ko ang init. Para bang pinapakiramdaman niya muna ako kung papayag ako bago siya lumalim. Nagpaubaya ako, Miss Roxy. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ara, bulong niya habang magkalapit pa rin ang mga noo namin. Lo, mahina akong sagot. At doon ay nagsimula na. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Para bang bawat galaw namin ay maingat, pero punong-puno ng kasabikan. Naglumikot ang mga kamay niya na para bang may hinahanap, hanggang sa ito'y matagpuan niya. Napadaing ako, Miss Roxy. Iginiya niya ako pahiga sa sofa. At napigil ko ang aking hininga nang maramdaman ko ang labi niya sa leeg ko. Napakapit ako ng madiin sa mga braso niya. At nang hindi ko na rin mapigilan, Miss Roxy, nakipagpalit ako ng pwesto sa kanya. At doon, ako ay malayang gumalaw. Dinig ko rin ang mga daing ni Lolo Ramon. Hanggang sa sabay naming marating ang tamis ng kasalanan. Hindi ko alam kung ilang minuto rin kaming naroon, Miss Roxy. Basta nang matapos yun, ay napasandal ako sa dibdib niya. Pareho kaming tahimik at ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso niya. Ang saya ko, Ara. Sabi niya, seryoso ang boses. Napangiti ako kahit kinakabahan. Ako rin, Lo. Pero paano po kapag nalaman ni Jules? Niyakap niya ako ng mahigpit. Huwag mong isipin yan. Sagot niya. At sa unang beses, naramdaman kong hindi lang ako basta asawa ng apo niya. May koneksyon na kami na hindi basta mawawala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nang bumalik ulit ako sa sala. Ilang minuto lang pagkatapos kong bumalik sa kwarto matapos ang mangyari sa amin. Alam kong dapat ay matulog na ako. Pero may kung anong humihila sa akin para makita ko ulit si Ramon. Nandun pa rin siya nakaupo, umiinom ng tubig at nang makita niya ako ay ngumiti siya. Ngiti na parang nangaakit at parang gustong maulit. Hindi ka pa rin natutulog? Tanong niya. Hindi po ako makatulog eh. Sagot ko naman. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Ara, bakit ang hirap magpigil kapag kaharap na kita? Tanong niya na halos pabulong na lang. Huminga ako ng malalim. Hindi mo na kailangan pigilan, Lo. At doon ay hinila niya ako palapit. Mas sabik
at mas nakakalula kaysa kanina. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko habang unti-unti niya akong niyayakap. Hindi na ito kagaya kanina na mabagal. Ngayon, punong-puno ng pagnanasa at kasabikan. Pinagapang niya ang mga kamay niya sa likod ko habang hinahalikan ako sa leeg. Ramdam ko ang bawat hininga niya sa balat ko. At sa bawat haplos, para bang nawawala ang lahat ng guilt, Miss Roxy. At sa katahimikan ng bahay, nangyaring muli ang hindi na namin mapigilan, Miss Roxy. Hindi ko na po ididetalye ang lahat, pero ang bawat segundo ay parang mabagal. Ramdam ko ang init ng katawan namin at ang bigat ng hininga, ang sabay naming pagpipigil ng mga daing para hindi kami marinig ng asawa ko mula sa kwarto. At nang matapos kami, ay para siyang nawalan ng lakas na bumagsak sa akin. Ramdam ko ang kabigatan niya, Miss Roxy. At mula doon ay yumakap siya ng mahigpit sa akin. Akala ko tapos na ang lahat ng gabing yon. Pero parang mas lalong naging delikado ang mga sumunod na araw. Tuwing almusal, tahimik lang kaming dalawa. Pero sa ilalim ng mesa, ramdam ko ang mga daliri niyang dahang-dahang dumadampi sa mga kamay ko. Kapag walang nakatingin, siya mismo ang kukuha sa tasa ko at hahawakan ang kamay ko ng matagal bago niya bitawan. Mamaya, Ara. Bulong niya minsan habang nililigpit ko ang mga pinggan. Napagagat ako sa labi sabay tango. At gabi-gabi, kapag tulog na ang aking asawa at ang lola sa kabilang kwarto, doon kami muling nagkikita. Minsan, simpleng usap lang kami sa sala. Halos dikit ang mga katawan sa isa't isa. Pero ang mga kamay niya ay hindi mapakali. Guguhit sa braso ko, hahaplos sa mga binti. At doon ay uulit na naman kami sa isang mainit na tagpo. Para kaming mga magnanakaw, Miss Roxy, na ninanakawan ng oras para lang maramdaman ang isa't isa. Sa ika-6 na gabi, mas naging mapusok na siya, Miss Roxy. Ang sala ang naging tagpuan namin kapag pareha ng malalim ang tulog ng mga katabi namin. Doon kami tumatakas. Ara, bulong niya habang magkadikit ang mga labi namin. Huling gabi na kitang makakasama bukas, iha. Ayokong bitawan ka kahit 1 minuto. At sa gabing yon, muli kaming bumigay, Miss Roxy. Mas matindi kaysa nung mga nakaraan. Hindi na kami nag-atubili pa. Pinatalikod niya ako sa likod ng sofa. At doon ay buong lakas niyang pinaramdam sa akin ang init ng aming kasalanan. Ilang beses pang naulit ng gabing yon, Miss Roxy. At natagpuan na lang namin ang sarili namin na nakahiga sa sahig. Pinagmamasda ng kisame na parang may bitbit na sikreto. Ara, sabi niya, pangako, kahit matapos ang pagbisita niyong ito, hahanap ako ng paraan para makita ka ulit, iha. Ngumiti ako. Hihintayin kita, lo. Sagot ko kahit hindi sigurado kung muli pa nga bang mauulit sa amin ang ganito. Kinabukasan, bago kami umalis, nagkatinginan lang kami mula sa may pintuan. Isang tipid na ngiti, isang mahinang tango, at wala nang salita, Miss Roxy. Pagkaalis namin, ay napahawak ako sa aking dibdib. Parang may kulang. Pero may ngiti sa labi ko. Hindi dahil sa nangyari kagabi, kundi dahil kahit bawal. Alam kong may isang taong nakakaintindi at tunay na nakakita sa akin. Minsan, ay tatawag si Lolo para kausapin si Jules. Kapag naririnig ko ang boses niya, parang bumabalik ang lahat. Pero alam kong hanggang dun na lang yon. At sa mga gabing mag-isa ko, napapangiti ako sa sarili ko, Miss Roxy. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa alaala na kahit minsan lang sa buhay ko, naranasan ko ang ganoong pagkabuhay. Isang kahibangan, oo. Maaaring iyon ang iniisip nyo ngayon habang nakikinig nitong kwento ko.
Maging ako ay tinatanong ang sarili ko kung bakit nagawa ko pang pantasyahin ang isang matandang lalaki. Higit sa lahat, lolo pa ng aking asawa. Ngunit maging ako ay hindi ko rin masagot ang sarili. Isang pagkakasala. Ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang mga pangyayaring yun. Hindi ko rin alam kung anong gagawin kapag nalaman ng aking asawa ang mga nagawa ko. Dahil sa una pa lang, alam kong yung tuksong kinahumalingan namin ay walang kapatawaran. Hanggang dito na lamang po, Ara. At atin pong napakinggan ang kwento ni Ara. Grabe yun. At huwag pong kalilimutang mag-subscribe, like, and share para sa mga susunod pang kwento. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.